5 araw si Rafael sa bahay nila. Ito lahat ang gumagawa sa gawaing bahay. Pati ang pag-iigib ng tubig sa gripo para ilagay sa banyo, ito din lahat. Sasaglit lang ito sa opisina nito at babalik din kaagad doon sa bahay. Hinahanap din agad ito ng anak nito. Heto't isasama sila nito ngayon sa opisina nito sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Ayaw niya sana kasi maiintriga na naman ng mga kawork niya pero makulit ito. Masanay na daw siya na siyang lagi nitong kasama. Dapat daw kung nasaan ito nandun din sila ng anak nila. Nakakahiya, ayokong sumama. Okay lang na kayo na lang ni Belle ang pumunta sa hotel mo at maiwan ako dito. Tiningnan niya ang anak niyang poging-pogi sa suot nitong plain na black polo at naka-white na pantalon at sapatos. Binili ito ng mga tita nito noong isang araw. Nai-spoiled ito sa mga tita nito. Kahit aayaw siya, wala siyang magagawa. Unang pamangkin kasi ito ng magkakapatid. At aliw na aliw ang mga ito sa kadaldala ng anak niya. Naging close na din sila ng tito nito. Niloloko nga ni Johan at Pani na mag-asawa na din ito. Tatawa at iiling lang ito. Ay, mami naman eh. Sama na ikaw. Ang danda mo po. Kaya sama na ikaw, mami. Lambing nito sa kanya. Naku, marunong na din mambola ang baby ko. Ngiti niya sa anak. Sabay gulo sa buhok nito. Pero nagalit bigla ito at sumimangot. Huwag mo gulo buhok ko, mami. Ayos to ni daddy eh. Simangot nito. Napahagik-hik naman siya. Sorry baby ko. Paayos mo na ulit kay daddy. Natatawa niyang sabi. Daddy, gulo ni mami buhok ko oh. Pangit na po. Sumbong nito sa ama. Bahagya naman itong natawa at kinarga ang anak. Umupo sila sa sopa at inayos ang buhok ng anak. Wapo na po ba ulit ako, daddy? Inosente pa nitong tanong. Nakangiting tumango naman ang ama. Ano bang meron at kailangan mo pa akong isama ha? Pangungulit niya kay Rafael. It's a surprise, kaya tara na. Andyan na yung sasakyan natin. Sabi lang nito, wala na siyang nagawa nang hilain siya palabas ng bahay. Ito na din na naglock sa pintuan ng bahay niya. Napalingon siya sa bahay nila sa Hela, pero mukhang walang tao. Kinakabahan siya. Ano naman kayang surprise yun? Sana hindi pumasok yung 2 visit na kawork ko. Masisira lang ang araw ko kapag nakita ko sila. Kung masama lang ang ugali ko, sasabihin ko kay Rafael na tanggalin sila sa trabaho. Dahil kita ko naman kasing tamad sila sa trabaho nila. Porque walang boss na nagmamanage eh. Umasta sila na parang silang boss sa hotel na yun. Pinagbuksan sila ng driver nito sa likod. Kalong nitong anak nila na masayang nagkikwento sa pinanood nitong movie sa cellphone ng ama nito. Daddy, alam ako ng cellphone mo po. Nilabas naman agad ng ama nito ang cellphone at ibinigay sa anak. Thank you po, masaya nitong sabi. Welcome anak, ngiti naman ni Rafael sa anak. Pinapanood nila ito na nagpipipindot sa cellphone ng daddy nito. Napansin niya na parang same pa rin sila ng cellphone. Ito pa rin kaya ang dating cellphone nito? Ayaw niyang magtanong kaya pinanood na lang ang ginagawa ng anak nila. Baka may mabura sa cellphone mo, Rafa. Agad na lumingon ito ng pangalan na naman itong narinig na binanggit niya. Love, baka may mga importanteng files ang cellphone mo at mabura niya. Iwas niya ng tingin dito. Ayos lang. Bali walang sabi nito at ngumiti sa kanya. Tingin, mommy, daddy! Agaw pansin ng anak nila sa kanila ng ama nito. Nakita niyang naka-open ang camera ng cellphone ni Rafael. Abat marunong ng batang makulit. Narinig pa niyang humagikik ito habang nagkukuha ng mga selfies. Kaya kiniliti niya ito sa bewang. Napahalakhak naman ito bigla. Kiliti ako, mami! Tumatawang sabi ng anak. Tingin nga ako sa selfie natin. Sabi naman ng ama nito. Hawakan mo ang cellphone anak, turuan kita paano tingnan ang mga pictures natin. Tumalima naman ito agad. Ito ang gusto niya sa anak niya, masunurin masyado. Napapangiti siya kapag nagtatanong ito sa ama nito at hindi gaano maintindihan ni Rafael dahil bulol pa ito. Napagbabalik na din minsan ng letter L at R. Kahit bulol, napakadaldal pa rin ng bata. Kaya tinutulungan niya naman si Rafael para maintindihan itong sinasabi ng anak. Mabilis lang ang biyahe. Malapit lang naman ito sa bahay nila. Nahiya siyang bumaba dahil madaming mga workers ang nakaabang na naman sa entrance ng hotel. Pinapauna niyang mag-ama na pumasok na pero makulit ito. Gusto nito na sabay silang lumabas at pumasok sa hotel dahil sa loob daw ang sorpresa nito. Sa private room daw ng hotel,
Dahil doon daw ang mga bisita at may hinanda silang pagkain para sa salo-salong mangyayari. Ano na naman kayang surprise ang sinasabi nito? Hindi na niya kailangan na mag-propose o kahit ano. Palpakakasalan ko naman siya kung mag-aaya lang naman ito. Ayos lang din kung hindi pa. Bella, tara na. Huwag kang mahiya sa kanila, tatanggalin kong lahat ng mga taong pag-iisipan ka ng hindi maganda. Gusto ko maging komportable ka na kasama ako. Mahinahon itong sabi sa kanya. Tara na po, Mami. Gugutom na ako eh. Amoy ko food. Bango, Mami. Natawa naman ang ama nito. Napangiti din siya. Kaya hindi pwedeng wala siyang dalang mga pagkain kapag kasama niya ito. Kapag pumapasok siya sa work. Dahil palakain ito. Dahil sa anak niya naging kapalagayan na din niya ng loob yung kasama niya sa reception area. Siya lang pala talagang may problema kaya medyo mailap ito sa kanya. Siya palang lumalayo sa ka-work niya. Thankful din siya dito dahil minsan binabantayan o nilalaro nitong anak niya kapag sasaglit siya sa banyo o may gagawin. Nag-share din minsan ng food sa anak niya. Napatingin siya kay Rafael na nasa labas na. Dala na din ni Rafael ang bag na naglalaman ng gatas, diaper at damit ng anak niya at kung ano-ano pang gamit para sa anak nila. At hawak sa kamay ang anak. Nasira na kasi yung ginagamit ng anak niya na stroller. Bibili na lang daw ng bago kapag mamasyal sila sa mall mamaya. Mamili ka na po. Gugutom na tiyan ko po eh. Want ko po gatas, Mami. Tawag ng anak niya sa kanya. Kapag ganun ito, nagugutom na nga talaga. Madami naman siyang kinain sa bahay kanina. Kaya napilitan na lang din siyang bumaba. Hindi siya tumingin sa entrance at agad na lumapit sa mag-ama. May natimpla ka bang gatas niya kanina, Rafa? Love? Mahina niyang tanong. Oo, nasa loob ng bag. Sagot naman nito. Huwag kang mahiya, relax, okay? Bulong nito. Hindi niya ito pinansin at binuksan ng bag na nakasukbit sa balikat nito. Akin ang bag at pabuhat na lang si baby. Baka nga nagugutom na siya. Hindi siya nagdade kanina, di ba? Tanong niya. Hindi, dahil gusto din daw niya magkape. Lahat ginagaya eh. Natatawang sabi ni Rafael. Hindi rin niya mapigilan na hindi matawa. Makulit na bata. Natatawa niyang sabi. Baby, karga ka na kay daddy. Inom na ng gatas dali. Agad naman na nagpakarga ito. Patingin-tingin pa ito sa kanila. Iniisip kung ano kaya ang tinatawanan nila. Tara na sa loob. Baka ando na silang lahat. Tayo na lang ang huli. Iginiyan na siya nito papasok sa loob. Gulat pa siya nang ma-realize na nasa entrance pa pala sila. At ito nga, pinagtitinginan sila ni Rafael at nagtataka kung bakit niya kasama ang boss nila. Nahiya siya bigla nang makitang may nagbubulungan pa at sa kanya nakatingin. Napahawak siya bigla kay Rafael. Pero nang ma-realize ang ginawa niya, bumitaw ulit at sumunod nang naglakad papasok sa loob. Bumati ang mga ito kay Rafael pero sa kanya ay hindi. Nakatingin lang ang mga ito na nagtataka. Hindi siguro nakatiis yung mga kinaiinisan niya, kaya nagsalita ang mga ito. Uy, Neri, ang swerte mo naman kasama mong mag-ama. Naku, nahiya ka pang sabihin sa amin na yaya ka lang pala ni Baby Sumit Bell. Sabi ng chismosang babae. Oo nga, kaya ka ba umiiyak na lumabas sa opisina ni Sir nung mga nakaraan dahil pinagalitan ka ni Sir? Dahil iniwan mo ang alaga mo? Usisa pa ng isa. Mami ko siya, hindi siya yaya ko. Mami ko siya eh. Daddy! Naluluha na ng sabi ng bata. Nagulat pa sila nang bigla ang sigaw ng anak niya. Daddy, bad sila. Lagi nila away si mami ko eh. Ayaw ko sila eh. Mami ko siya, saka daddy kita eh. Naiiyak ng sabi ng bata. Matalim naman na tiningnan ni Rafael ang mga ito na biglang namutla. At natakot sila bigla kaya agad na yumuko. Siguraduhin nyo lang na magandang records nyo dito. Dahil kung hindi maayos, hindi ako magdadalawang isip na tanggalan kayong lahat ng trabaho dito. Matigas at seryosong sabi ni Rafael, pero sa dalawang kawork niya ito nakatingin. Sorry po sir, agad na sabi ng isa. Binabalaan ko kayo kapag may narinig pa ako ng kung ano-ano na hindi maganda at nakakasakit na salita sa mag-ina ko. Alam niyo ng consequences nyo. At wala akong pakialam kung gaano na kayo katagal na nagtatrabaho dito. Nagkakaintindihan ba tayong lahat? Inis nitong sabi sa mga workers nito. Yes, sir. Sagot nilang lahat. Anong nangyayari dito, bro? Bungad naman ang kuya ni Rafael. Nothing, kuya. Pero ang anak niya madaldal.
Tito ko, sabi nila yaya ko daw si mami ko. Mami ko siya, 'di ba po? Sumbong nito sa tito nito. Nangunot naman ang noon nito. Yes, iyaan mo sila, buddy. Tatanggalin natin sila sa trabaho kapag bad sila sa'yo. Ayos ba? Alo nito sa bata. Tumango naman ito agad. Kayo na lang ang hinihintay, kaya naisipan kong lumabas. Tara na sa loob. Kinuha nito ang pamangkin nito at nauna na silang naglakad. Magsasalita pa sana si Rafael sa mga workers nang pinigilan na niya ito at iginiyan na niya ito pasunod sa magtito. Okay ka lang ba? Lagi ba nilang inaasar ang bata kapag isinasama mo dito? Tanong nito, tumango lang siya. Ayaw na lang niya magkwento dahil baka tutuhanin nitong tanggalin ang mga ito. Narinig niya itong bumuntong hininga. Hindi ko mapapalampas sa mga ginagawa nilang yun sa anak natin. Kakausapin ko ang manager mamaya at siya na mismo magtanggal sa mga ito. Huwag ka nang kumontra pa. Anak kong binubuli nila. Kita mo naman ang itsura ng bata, di ba? Inis pa rin itong sabi. Hindi na lang siya umimik. Pagpasok nila sa loob, sobra siyang nagulat nang makita ang lahat ng tao sa loob. Nandito sa loob ang pamilya ni Landro at Sahela. Pero mas ikinagulat niya at ang parents niya. Sila ate at kuya kasamang mga sarili nitong pamilya. Napatulala siya na hindi ma-explain ang nararamdaman. Bigla na lang siyang napaluha. Papa, hindi makapaniwala sa nakikita dahil bakit ang payat na nito. Gayon din ang mama niya. Nakita din niya mga ito na emosyonal na nakatingin sa kanya. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan at nakatitig lang siya sa mga ito. Maya-maya ang parents na niyang lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Napahagulgol siya sa iyak nang sa wakas nakita at nayakap na niyang mga ito. I'm so sorry po. Umiiyak niyang sabi. Sorry po. Shh, tahan na baby. Alo sa kanya ng ama. Namiss niya ito at hanggang ngayon baby pa rin ang tawag sa kanya. May baby na ako eh. Sabi ng isip niya. Kumalas na sila at pinunasan ng ama niya ang luha sa pisngi niya. Pero ang mama niya naluluha pa rin. Ikaw na bata ka. Sabay tampal sa balikat niya. Inawat naman ito ng ama at hinaplos ang balikat niyang tinampal ng ina. Sobra mo kaming pinag-alala. May balak ka pa bang magpakita sa amin kung hindi dumating si Rafael sa bahay, ha? Inis nitong sabi sa kanya. Naluha na naman siya. Balak naman talaga niyang umuwi sa kaarawan sana ng anak niya. Kaso biglang dumating naman sila Rafael dito. Kaya nawala ng plano niya. At ito nang tumupad sa kagustuhan niyang makita at makasama ang mga parents niya. Ano ka ba naman? Huwag mo nang pagalitan ng bunso natin. Pangaawat ng ama. Ayan, kinukonsinti mo na naman siya. Kaya spoiled yan sa'yo at matigas ang ulo. Inis na sabi pa rin ito. Kaya yumakap na lang siya sa mama niya para matigil na ito. Yumakap naman din ito sa kanya. Sorry po, mama. Mahina niyang sabi. Ayun na naman ang luhang hindi nawawala kanina pa. Ayos ka lang ba dito, ha? Ayun at naging masuyo na ito dahil lang sa yakap niya. Kailangan lang niyakapin para matigil ang argument nila ni Papa. Tumango lang siya at yumakap ulit sa ina. Napatingin siya sa baba nang may pumulupot na maliit na mga kamay sa binti niya. Nakita niyang anak niyang nakatingala ito sa kanya. Huwag na ikaw iyak, mami ko. Nag-aalalang sabi ng anak niya. Lola, huwag mo na po palo si mami ko. Wawa po siya eh. Simangot nito sa lola nito. Narinig niyang tumawa ang papa at yung ibang nakarinig sa sinabi ng anak niya. Naku, itong batang to ka-cute. Halika, karga ka ni Lola. Namiss ko lang kasi ang mami mo. Nagpakarga naman ito kaagad sa mama niya. Lumapit na din ang kuya at ate niya at niyakap na din siya ng mga ito ng mahigpit. Ganon din ang mga asawa nito at mga pamangkin niya. Nagkakilala na pala silang lahat at kami na lang talagang hinihintay ng mga andito sa loob. Rinig niyang tuwang-tuwa ang anak niya sa mga pinsan nito. Mami, madami na ako. Pinsan at tito at tita, may lola at lolo din po ako. Masaya nitong sabi. Napangiti naman sila sa sinabi ng anak niya. Binati niya munang parents ni Landro at Sahela. Pati sila Pani at Johan na masayang nakatingin sa kanila ay nilapitan niya para bumati. May kanya-kanya silang mga lamesa at sila ay makikisalo sa mga parents niya dito. Sa malaking mesa, kasama nila dito ang mga kapatid din ni Rafael. Excited na naupo ang anak niya sa upuan ng pambata. Katabi ni Rafael sa gitna nila ang mga parents niya. Siya naman sa kabila, katabi si Pani. Kaharap ang mag-ama at ang mga parents niya. Natawa sila na nagpapalakpak ang anak niya.
Dahil nagsipasukan ng mga pagkain na isi-serve ng mga waitress. Namimilog pa ang mga mata dahil sa mga pagkain na nakikita sa harapan nito. Parang ikaw lang baby nung bata ka pa. Natatawang sabi ng ama niya. Ganyan na ganyan ka, matakaw pa. Halakhak pa ulit ng kanyang papa. Papa kasi. Simangot niya, nakitawa na din si Rafael. Rafael knows that, I know. Pangaasar sa kanya ng papa niya. Hala, dami-dami tayo food na, Daddy. Di ko uubos lahat yan eh. Biglang salita ng anak niya, kaya napatingin ng mga ito sa kanyang anak na masayang nakatingin sa mga pagkain. Agaw eksena talaga ang anak nila. Thank you po! Thank you po! Sabi pa nito sa mga nagsaserve ng mga food sa lamesa nila. Sumasagot naman ng mga ito sa bata at naaaliw sa kakita ng anak nila. Kahit siya hindi niya mapigilan minsan ng paggigilan ito. Bye-bye po! Sigaw pa nitong kaway sa mga waitress na nag-serve ng mga foods. Gumanti naman ng mga ito ng kaway sa bata. Kabibong bata, hane. Sabay haplos ng papa niya sa ulo ng bata. Matamis naman ang umiti ang anak niya sa lolo nito. Pray na muna ikaw anak, sabi ni Rafael sa bata. Agad naman itong tumayo sa upuan nito at inalalayan naman ni Rafael para hindi mahulog. Pray daw po ako. Nagsitayuan naman ng mga ito at yumuko. Kinakabahan siya na sana hindi mabanggit talaga ng anak niya ang kakambal nito. Hello po, Papa Jesus at Angel Bella. Simula na nito. Napapikit siya ng mariin. Ito kasi lagi ang intro nito kapag pinagpe-pray niya ito. Napabuntong hininga siya na kinakabahan. Gusto niyang pigilan ang anak pero ayaw naman niyang mapahiya ang anak. Kaya hinayaan na lang niya. Thank you sa madaming food, Papa Jesus. Sarap po lahat at mabubusog po kami. At thank you, Papa Jesus, dahil madami na po akong tito at tita. May lolo at lola na din po. At may pinsan pa po ako. At andito na din si daddy ko. Sana masaya na si Angel Bella sama mo, Papa Jesus, dahil meron na si daddy namin. Saya-saya ko po, Papa Jesus, at sorry, Angel Bella, dahil limot ko ikaw na sabihin uwi si daddy natin na. Sana masaya na din po kayo, Papa Jesus, ni Angel Bella sa heaven po. Kain na kami. Kain na din kayo ni Angel Bella sa heaven po, Papa Jesus. Amen. Masaya itong nag-amen. Pero narinig niyang may nagsinghapan sa paligid. Pero nanatili lang siyang nakayuko. Kinabahan na hindi mapakali. Napatingin siya kay Sahela na nakatingin din pala sa kanya. Parang sinasabi nito na kaya niya to. At relax lang siya. Kaya bumuntong hininga siya bago umupo. Naramdaman niyang hinawakan siya sa kamay ni Pani at nginitian siya nito. Pilit din siyang ngumiti dito. Iniiwasan niyang mapatingin kay Rafael na ramdam niyang nakatitig sa kanya. Daddy, kain na po ikaw. Agaw pansin ng bata. Ang papa niyang nag-asikaso sa anak nila. Nababakas din ang pagtataka sa mukha ng mga ito. Ang awkward ng pakiramdam niya at parang ang bigat ng atmosphere sa loob. Ang tahimik ng lahat na kumakain. Mga bata lang sa loob ang maingay dahil wala naman silang alam sa nangyayari. Natapos na lang ang lahat na kumain nang hindi niya namamalayan. Pakiramdam na niya na hindi niya nalalasahan ng mga pagkain na kinakain na nakalagay sa plato niya na nilalagay ni Rafael. Lahat din yun ay naubos niya nang hindi niya namamalayan. Nakita na niyang nakikipaglaro ang anak niya sa mga pinsan at mga anak ni Sahela. Lumapit si Sahela sa kanya at may binulong. Umiling lang siya. Bahala na.